is medyo malaki yung capacity niya. Kaya ang ginawa natin dito guys is binila natin siya ng separate step-down transformer. Ito siya guys. Oh. So, bumili ako ng 100 ampere na step-down transformer na 24 volts to 12 volts. Jack Solar, share natin ito. Ano ang natutunan mo? Share natin to ngayon guys, no? So dahil nga pinag-series natin yung ating dalawang 12 volts battery is naging 24 volt system na siya. So ang magiging problema lang nyo is kung meron kayong mga 12 volts DC load, no? Kasi hindi nyo naman pwedeng itap lang yung 12 volts DC load nyo sa isang battery lang, no? Para makakuha kayo ng 12 volts. No, ang mangyayari diyan, ang mahihirapan diyan is yung battery equalizer. Kasi lagi niyang hahabulin yung voltage ng mas mababang battery, no? So ang pinaka-solusyon diyan, guys, is hindi itap doon sa terminal diyan, kundi gagamit kayo ng step down transformer. So kagaya ng ginawa natin dati sa na-share nating video, which is ginamit ko rin doon sa power wall natin na 24 volts, no? So ito siya guys, pakita ko lang sa inyo, no? So meron tayong step down transformer dito, ayan o, 24 volts to 12 volts, 10 ampere step down transformer to guys. So dito nakasaksak yung, ito yung tinatawag kong DC hub guys, dito ko sinasaksak yung mga load natin na 12 volts DC. Ngayon guys, para naman dito is medyo malaki yung capacity niya, kaya ang ginawa natin dito guys is binila natin siya ng separate step down transformer. Ito siya guys. Oh. So bumili ako ng 100 ampere na step down transformer na 24 volts to 12 volts. Ayan. So, nakatap na yun sa system natin. And dito sa 12 volts terminal, dito natin nilagay yung DC extension. Okay, dito sa ating 100 ampere na step-down transformer, makita nyo dyan na yung input voltage niya, acceptable input voltage is from 24 volts up to 30 volts, no? Then, i-convert niya to sa 12 volts. Ayan guys, no? So, isang sa nagustuhan natin dito sa variant na 100 ampere, kaya siya ang kinuha ko, no? Ito na yung pinakamalaki actioning capacity na mabibiling yung step-down transformer, no? From 24 volts to 12 volts, 100 ampere siya. So, isa sa mga nagustuhan ko dito is yung kanyang terminal block, no? So, sa iba kasi may built-in wire siya, no? Kagaya nung makikita natin sa ating 10 ampere na step-down transformer. Ayan o, meron na siyang wire kagad na built-in. No, whereas dito, pwedeng sarili mo ng wire, no? Tapos may terminal block lang siya. Mas madaling magkabit. And then ito, no, yung meron na siyang fuse dito, guys. No, blade type fuse yung ginamit niya. Ang kasama niya na blade type fuse is 40 ampere ang rating. And then ito, yung output niya ngayon is, ma-check natin doon sa ating DC extension, makikita nyo dito na 12.3 volts yung kanyang ina-output. No? So, napaka-functional din nung nabili natin na DC extension. Tapos, kung gusto naman natin malaman yung voltage ng input natin, meron din naman doon sa setup natin. No? Kasi yung ating pinag-series na to, na 12 volts battery na dalawa, is ginawa nating centralize yung kanyang LVD tsaka yung voltmeter. So, ibig sabihin, yung total voltage na nung dalawa yung kinukuha niya. No? So, dati kasi dito lang yan sa ating 12 volts battery na luma. No? So, ngayon sinentralize na natin. Ang ginawa natin, kinabit natin siya dun sa ating terminal block. Ito yung terminal block ng negative, ito yung terminal block ng positive. Kaya nakukuha niya is total voltage ng battery. So, makita nyo dito na around 26.6 no volts yung ating voltage ng battery ngayon as input dito sa ating step down converter. Ngayon, ang load natin ngayon is wala pa. Makikita nyo dito sa ating DC load, 0 pa siya kasi naka-off pa yung ating LBD. So, yun ating LBD niya. So, nagsaksak ako dito ng fan. No, fan to. So, makikita nyo yung consumption ng fan natin is around 19.4 watts. No? So, ayan, gumagana na yung setup natin. So, ito talaga yung gusto nating i-partner dito sa ating DC extension. No? Itong ating step-down transformer na 100 ampere. Actually, pwede pa ako magkabit ng mga ibang loads dyan kasi malaki yung capacity.